The moment Bella held onto his waist for support, he inwardly smiled. Nasa likod na ni Darius ito nakaangkas. Napakalaking himala na naisa kanya ito ng walang bangayan. Naaawa si Darius dito ng sobra. Malungkot ang mga mata nito nang lumabas kanina. "Hindi ka pa kumakain?" tanong niya sa dalaga. "Hindi pa." Anito nang madaanan nila si Sharon na binabantayan si Jumbo para magpaihi sa aso. "Bye, Jumbo!" she yelled. Kumahol ang aso kaya naman bumusina si Darius habang papalabas na sila ng bakuran. "Pupunta tayo sa tower. Kukuha ako ng upa tapos sa mall at sa commercial building." "Sa mall na lang kita pakakainin," wika ni Darius. "Ang dami mong kokolektahin. Hindi ka ba maho-hold up?" "Walang hold upper sa Di Guzman, Bella. Magdadalawang isip sila lalo kung akong hold upin nila. Alam nilang ako ang may-ari ng lupa." "Dapat pa rin may guards ka," anito sa kanya, kaya medyo tumawa siya. "Hindi sa akin uso yan. Tauhan natin lahat na nakatira dito. Kung may mga bagong saltaman, mga may-ari lang ng mga establishments, mga inchik at mga negosyanteng mayayaman. Idediretso natin sa bangko lahat, and the bank is yours too," she said. Pakiramdam ni Darius ay may kulang sa babaeng angkas niya ngayon. Hindi itong typical na Bella na nakilala niya mula sa pagkabata. That one had great self-esteem, so confident and ready to fight for herself and belief. Ang isang ito sa likod niya ngayon ay tila malambot at walang angas, and he never wanted her to be like this. Nasasaktan siyang sa isang iglap ay nabago ng sitwasyon ang matapang na babaeng nakilala niya. Sana'y mali siya. Darius hopes that this is just a soft side of her, which she knows she also has. Kahit naman sinong tao ay may malambot na side ng pagkatao. Baka lumabas lang ngayon ang side na yun ni Bella dahil sa nalaman nito. "Darius," anito sa kanya. He just hummed. "I was really wrong about mommy." Anito bigla't hindi ni Darius inasahan na masayakap ito sa kanya. "All my life, I have hated her because of you. I feel like I was the most terrible daughter. Si daddy ang mahal na mahal ko pero sobrang sakripisyo ni mami. Lumaki lang ako may matatawag na ama. Mahal ka niya kaya niya ginawa yun. Alam niyang ganyan ang nararamdaman mo sa kanya dahil mas pinili niyang itago sa yung totoo. She never wanted you to hate your father. Cheater siya." Anitong napalakas ang boses. "Sinaktan niya si mami. Siyang may kasalanan kung bakit nawala ang lahat at dahil lang yun sa isang babaeng nakasiping niya." Anitong napahagulhol sa may likod niya. Nauunawaan ni Darius ito sa sama nito ng loob. Kaya nga, hindi niya ito nagagawang kabusitan kahit na anong sakit ng salita nito sa kanya. Ay dahil alam niyang nakakaawa ito na sobra. Siya, nasanay na siyang sinasaktan na mula sa pagkabata ng kanyang ama-amahan. Kaya siguro immune na siya. Pero si Bella kahit kailan hindi nakaranas ng ganon. At kahit naman nagkaroon ng matinding kasalanan si Larry noong girlfriend pa lang nun si Lilibet, hindi pa rin niya pwedeng husgahan ang pagiging mabuting ama nun. Nakita niyang mahal na mahal nun si Bella at nakita niya kung paano nun asikasuhin ng asyenda kahit na hindi na yun ang may-ari. Pwedeng naging masama si Larry pero hindi pa rin pwedeng lahatin ang ugali ng taglay. He was one living witness how that man valued Hacienda Di Guzman and raised him like Larry's own son. Pero hindi rin niya pwedeng salungatin ang masamang kalooban ni Bella. Nasaktan ito sa nalaman. Time will come, she will gradually forget and forgive. Bakit siya hindi pa rin niya nakakalimutan ng pagpapabaya sa kanya ng nanay niya? Dahil literal naman na mas pinili nun si Balbon kaysa sa kanya na sariling anak. Tahan na. Ano yan na lang sa kanya Darius sinawakan ng kamay nitong nasa may tiyan niya. "Matatanggap mo rin ang lahat?" "Paano ko matatanggap?" Masungit na tanong ni Bella kaya natawa siya ng kontit na iling. Matari pa rin pala. Nagbabait-baitan lang. Namatay siya na hindi man lang humingi ng tawad sa akin. Kay mami ba humingi siya? Sa pagkakaalam ko ay araw-araw siyang humihingi ng tawad sa mami mo. Basta alam mo na, yun ang mahalaga. Alam ko na na mukha akong tanga." Wala yun sa isip niya. Bali wala yun sa kanya dahil alam niyang sitwasyon. It means to say wala man lang akong pagod sa lahat ng nakuha kong allowances at tuition. I am taking medicine. Masyadong mahal yun para sa katulad kong wala namang kayamanang iniwanan ng magulang. Daddy mo pa rin ang nagpalago ng asyenda. Tinuruan niya lang ako't ng lolo mo bago namatay.
4 na taon ka lang nun. Walang kaso sa akin ng lahat ng ginagastos ko sa'yo. Tatapusin mo yan sa ayaw mo't hindi. At anong kapalit? Inis na tanong ni Bella sa kanya kaya napakunot noo si Darius. Ano kapalit? Ikaw lang naman ang nag-iisip na may kapalit. Maruming utak mo. What? Galit na sabi ni Bella sabay tulak sa kanya kaya gumewang sila. Agad na napatili si Bella at yumakap ng mahigpit sa kanya. Nabawi naman kagad ni Darius ama ni Bella. Hindi lahat ng taong nagbibigay ay humihingi ng kapalit. Mahirap magdoktor at yun ang kapalit. Mag-aral ka ng mabutit, huwag kang mag-aasawa. Damn, huwag itong mag-aasawa dahil siya lang ang dapat nitong asawahin. Wala akong aasawahin, break na kami. Anito sa kanya kaya hindi siya umimik. Masaya na si Darius sa sagot na yon. At least ay wala siyang hahantingin. Hindi na siya patatalo ngayon. Bella belongs to him. Malas namang lalaking pinabayaan lang ito na mawala dahil siyang sasalo dito at hindi na niya ito bibigay kanino man. Dumating sila sa mall, ang huli nilang pinuntahan. Nasa backpack lahat ng koleksyon ni Darius. Umaabot ng 1,000,000. Halika na, kumain ka na. Ani Darius sa dalaga na nakanganga sa malaking paper cutout niya. Nagmo-model ka na pala, anito sa kanya. Hindi yan model, CEO yan ng buong mall. Her eyes flew to her and blinked. CEO na nagbubungkal ng lupa? Sabi nitong tila hindi makapaniwala pero napakibit lang siya. I just bought the trademark of the mall, but I'm still a farmer. Ang gwapo mong farmer, anito nang ibalik ang mga mata sa dambuhalang cutout. Tumikwas ang sulok ng labi ni Darius habang nakatingin dito. Alam ba nitong sinasabi nito? Marami sa kanyang nagsabing gwapo siya pero nang ito ang magsabi hanggang almoranas ang kilig niya. Ang gwapo naman nga niya sa cutout na yon. Nakatuksido siya at naka-sunglass. Gradient lang yun kaya kitang-kita mga mata niyang hindi makapagtatago ng kanyang pagiging dugong banyaga. Let's go Bella, hindi ka mabubusog sa litrato ko. Pwede mo naman akong titigan sa personal. Aniya saka ito hinila sa kamay at alam niyang nalabi ito kahit hindi niya siya nilungunin. Saan na tayo pagkatapos nito? Sa bangko na. Gusto mo bang mag-shopping? Ayoko, mauubos ang pera ko. Wala akong gustong bilhin. Gusto ko lang matupad yung sinabi ko kay Janice na pabibinyagan namin ng anak niya. Gusto niyo rito sa simbahan ng Di Guzman. I told her to invite all of our available classmates in high school and elementary. Anitong parang nahiya bigla kaya tinignan niya. That's what I've said. Akala ko kasi akin ang perang ginagastos ko. Nakayuko ito kaya tinaas niya ang baba gamit ang hintuturo niya. Reunion sigurong gusto mo. Biro ni Darius dito pero mukhang hindi siya magaling magbiro dahil para itong naluluha bigla. Baka naiisip nito na wala naman itong yaman para gumastos sa mga ganong klase ng handaan. Naupo ito sa silya at siya ay ganon din. Kinuha niyang menu at binigay dito. Maraming baka sa rancho at mga baboy. Wala akong problema sa magluluto dahil marami akong kusinero dito sa sentro ng Di Guzman. Kailan ang binyagan? Napakibit balikat ito ramdam niya ang titig sa kanya habang tumingin siya sa mga pagkain. Mag-uusap pa kami ni Janice. Pupuntahan ko pa siya. Dito siya magpapalista. May hotel tayo dito. Pwede siya sa bakanting kwarto para hindi ka mahirapang ihatid sundo siya sa kanila. Malayo yun. Talaga? Bulalas na Bella at parang tuwang-tuwa pero hindi niya pa rin ito tinitingnan. Ayaw ni Darius makitang malungkot nitong mga mata dahil sa pag-aakala nitong galit siya sa mga sinasabi nitong masasakit noon sa kanya. I'll pick her up later. We will. Ani at may diin yun. That's the time he looked at her and she nodded. Natin. Ninang ka ba? Tanong pa ni Darius sa dalaga at marahan itong tumango. Ninong din ako. Nakanganga ito sa kanya nang tumayo siya para umorder na ng pagkain. Wala si Darius pakialam kahit naisipin man itong pinapares niyang sarili rito. Kung hindi siya magiging ninong, walang binyagang magaganap. Tapos ang usapan. Are you pairing yourself to me? Nakaarkong mga kilay na tanong ng dalaga sa kanya. Kung yun ang tawag sa ginagawa ko, malamang ayun nga. Kasual na sagot lang ni Darius dito at hindi na ito nakaimik kaya tumalikod na siya. He smirked to himself. Mukhang maamon ng tigre sa kanya at panahon na para umasta siyang boyfriend at hindi na trying hard na kuya. Dahil tuwing ginagawa niya yun, iba naman ang naninigas sa kanya. Ilang na ilang si Bella habang kumakain sila ni Darius.
Hindi na siya ang Bella na parang boss kung umasta na nakataas ang kilay kapag si Darius ang kaharap niya. Dinumiro ang subo niya at parang ayaw nga niyang sumubo dahil bawat butil ng kaning isusubo niya sa pagod ni Darius galing dahil itong nagbabayad. Naiinis na siya ng sobra. Gusto niyang umiyak. Bakit nagkagano ng sitwasyon niya? Kinakapalan na niyang mukha sa pakikiharap dito. Malay ba niya kung nagpapanggap lang ito na baliwala rito lahat pero sa loob nito ay pinagtatawanan pala siya. Nakakahiya siya. Buong buhay niya para siyang pangkaskas ng yelo sa sama ng ugali dito. Yun pala'y siya pang dapat na magsilbi dito. Hindi ka mabubusog sa ginagawa mo, ani Darius pero sa pagkain nakatingin. Walang humpay ang subo nito ng pagkain. Nakasuot ito ng plastic na glove, nakakamay. Umorder ito ng mga grilled. Yun ang paborito ni Bella mula pa noon. Laging nag-iihaw ang kanyang yaya. Tuwing Sabado, kadalasan ay mga karne lang naman. Ngayon, 3 platters ang nasa mesa nila. They have seafood, meat and veggies. Kinuha siya ng grilled beef at pork barbecue. Ito ay parang ginagahasan ng alimango na sinlaki ng plato at napapatingin na lang siya. Kung ano-anong dinudukot nito sa baot libang na libang ito, tapos ay susubo ito ng kanin na parang 2 buwang hindi kumain. Hindi ito pagkakamalang hasyendero sa kilos nito. Para itong patay gutom, dangan lang ay napakagandang lalaki ni Darius kahit sang anggulo tignan. Baka kahit nga nakatuwa dito'y gwapo pa rin. Kumain ka ng marami, baka mabobo ka, hindi ka makagraduate. Nito kaya nangunot ang noon ng dalagat na pasimangot dito. Magugutom ka, he said. Kinuha nitong kanyang hinilis na karne. Akala niya kakainin nito yon, pero sinalo ni Darius ang baba niya gamit ang isang palad na walang gaanong dumi na pagkain. Nga, nito't kahit nabubwisit si Bella ay napanganga siya dahil nasa bibig na niya ang inihaw na baka. Nguya, nito pa kaya ngumuya naman siya. Eto pa, sinubo naman ito sa kanya ang kanin. Darius, may laway mo yan. Inis na bulong niya habang nakatingin sa sapin nito sa kamay. Wala akong virus. Ani na lang nito at wala siyang nagawa kung hindi ang umanga. Dahan-dahan siyang umuya dahil pinagtitinginan sila doon, lalo ng mga taga-restaurant. These people certainly know Darius for sure. Eto ang may-ari ng mall at lahat ng mga nasa loob ng mga empleyado kilala ang boss. Who will not? Ang laki ng paper cutout ng mukha nito at bulto. Bulag lang ang hindi makakakita sa laki nun. Doon ito mukhang bilyonaryo, pero si Darius ang lalaki hindi rin pagkakamalan na walang sinasabi sa buhay. His gorgeousness will never ever speak of poverty or hard life. Naiilang ka ba kaya ka ganyan kumain? He asked, so she looked at him again. Busy na ulit ito sa pagkain at siya naman ay dahan-dahang ngumunguya. Sort of. Amin ni Bella. Bakit? Ako pa rin naman ang kaharap mo. Maraming nagbago sa nalaman ko. I realized na wala akong karapatan na maging astang VIP sa harap mo. I am not who I thought I was. Si Bella Di Guzman ka pa rin naman. This place is Hacienda Di Guzman. Hindi ako Di Guzman, Bella. Kahit saang parte ng lugar na to, hindi mo makikita ang apelyidong dala-dala ko. At wala akong planong baguhin to. Napakurap si Bella nang tignan siya ni Darius. Hindi ko binigay sa yung diary ni Lilibet para manliit ka. I wanted you to feel useless and low. Gusto kong malaman mo ng totoo kasi nahirapan ka na sa kakasingil sa akin na inaakala mong ninakaw ko. He said to her and she was about to bow down when he held her chin again. Kain. Agad si Bella ni Darius sinubuan ng inihaw na hipon. Naninibago ako na mabait ka sa akin. Buisit ka. Mabilis na sagot ni Bella saka siya umirap. Hindi ito ngumiti pero parang natutuwa ito sa sinabi niya habang siya'y pikon na naman. Ito ay easy lang. Tulad ng madalas nitong ginagawa kapag inaaway niya. Kumain ka na para makapunta na tayo sa bangko. Si Janice? Tanong ni Bella pero kagad siyang natilihan nang makita niyang pumasok sa loob ng restaurant si Harry. Nakatayo ang lalaki sa may pinto at patingin-tingin sa paligid. Agad na nakaramdam na matinding iritasyon ang dalaga nang makita ang ex. Tumingin yan sa gawin nila at nagtamang mga mata nila. She immediately looked at Darius and he was already looking at her. Nakakita ka ba ng multo? Kaswal na tanong ni Darius sa kanya. I think we better leave, aniya rito. Why leave? Di Guzman to. Ang mga umaalis dapat ay ang mga dayuhang hindi dito bagay.
Sagot ni Darius sa kanya pero hinawakan niya ito sa braso. Bagay na ikinatigil nito sa panguya. Ayoko dito kayo mag-away. CEO ka. Bakit? Sino bang nandyan? Nakatutok ang mga mata na tanong ni Darius sa kanya. Hindi si Bella sumagot dahil papalapit na si Harry sa kanilang mesa. Diyos ko, pinapanalangin ni Bella na wag na nung ituloy ang balak dahil kawawa yun. Sa nasaksihan niyang panununtok ni Darius kay Harry, pihadong hindi ito mangingimi na gawin ulit ito yon. Babe, anin na nga ni Harry nang makalapit. Bumitaw si Bella kay Darius at formal na tinignan ang lalaki. Harry was looking at him. Pakain-kain lang naman ang isa pero duda siya. Nakikiramdam ito, alam niya. Don't call her babe, wala kang karapatan. Sagot na nga ni Darius. At sinong may karapatan? Ikaw? Magnanakaw ka lang naman. Sagot ni Harry. Stop it, Harry. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Aniya. Kaya mag-ingat ka. Baka hindi lang manang nakawin ko. Kaya ko rin magnakaw ng babae. Diyos ko po. Sukat sa sagot na yun ni Darius. Hindi niya inaasahan ay lalong natakot si Bella na makita niyang pagtiimbagang ni Harry. Siya ba ang tinutukoy ng binatang nanakawin? Bumalik ka na sa Manila, Harry. What are you doing here? Jean doesn't live here. Mataray naman na sagot ng lalaga. I'm not here for Jean. I am here for you. I want you back. Hindi pa tayo nag-uusap ng tapos, Bella. Giit ng abogado sa kanya pero ang sama ng tingin niya rito. It was clear, Harry. It was so clear that we already broke up. Go and stick with Jean for I think that's what you really like. You want woman you can easily bed, di ba? Bakit? Hirap na ba ang kalooban mo na wala kang katalik? Hindi na nabala na pigil na itanong kaya napalinga si Harry sa paligid. Piliin mong salita mo. Don't speak things like that in public place. Nakakahiya. Pabulong na utos nito sa kanya kaya natawa siya. And I'll repeat it. Wala ka rin piniling lugar para kamutin ng pagkalalaki mo. We're even now, Harry. Hindi ako naniniwalang hindi mo na ako mahal. Love is useless if you don't respect your woman attorney. Sabat ni Darius at saka nagpahid na ng napkin sa bibig. Tinanggal na nito ang glove na suot. Paano mo masasabing mahal mong babae kung hindi mo nga nire-respeto? Tingin ko nga kung matalak si Bella, mas matalak ka pa. Don't butt in, you farmer. You know nothing. Manahimik ka na lang at magbungkal ng lupang ninakaw mo sa girlfriend ko. Harry! She snapped. Will you stop or I'll hit you with my bag? Galit na tanong naman niya. Bakit ba pinagtatanggol mo yan? Magnanakaw lang naman talaga yan. Nilakasan nun ang boses kaya napalinga siya. Nakakuha ito ng atensyon ng karamihan at nagtitinginan na sa kanilang lahat. Ninakaw lang yan ang buong digosman sayo na totoong tagapagmana ng magulang mo. Sabi na nga ni Harry sa malakas na bunganga. Napapikit na si Bella, hiyang-hiya na siya. Kasalanan niya rin ito dahil ang dami niya sinabi kay Harry na hindi dapat. She was so wrong. Masakit ng ulo mo? Kalmado pa rin na tanong ni Darius sa kanya. Gusto mo patahimikin ko na? She just looked at him warily. Tila wala naman itong pakialam kung ipapahiyaman ito ni Harry sa lahat. Hindi mo ko pwedeng hiwalayan, Bella. Palalaguin pa natin ang firm. Nasa ka ng savings mo, 4 na milyon at lumalaki. Hindi ko nanakawin tulad ng ginawa ng lalaking ito. Nasampid sa mga de Guzman. Daldal pa ni Harry at napatanganan si Bella kay Darius. Hindi niya mawari kung abogado ba talaga ang ex niya o abogago. Ang bunganga nun ay napakasama ng tabas and she felt so shy about that savings. Nakatitig si Darius sa kanya at ngayon ay alam na nitong wala siyang pera dahil ibinigay niya kay Harry if she has just enough for her daily allowance. Hindi na bala mabasa ang reaksyon ng mukha ni Darius. Tumitig ito sa pagkain at tila may iniisip hanggang sa tumayo ito. There he goes again with his blank eyes. Darius, don't! Aniya sa binata. She just provoking you. Baka nag-iipon siya ng ebidensya para idemanda ka. Marami akong ninakaw. Marami akong itatapal sa abogado ko at sa judge. Anitong ngumisi. Kaya mo ba akong tapatan? Hindi nakahuma si Harry at nakatitig lang din kay Darius. Get out of my restaurant, he said with a warning in a very low tone but dangerous. Magbabayad ako ng kakainin ko. Sagot naman ng isa. I don't need your money, lousy lawyer. Lalabas ka ba o babarilin kita? Oh God, parang hindi na makahinga si Bella. Si Darius ang tipo ng taong hindi nag-alala sa reputasyon nito. Nakikita na niya. Umalis ka na, Harry.
Don't mess things just because of your stupid thoughts and believe that we will be okay. We're done. Wala na akong babalikan sa'yo. Naghahabol siguro tong gago na to dahil gustong mapasa kanyang buong Di Guzman. Ikaw nga ba naman na magka-girlfriend ng hasyendera, hindi ka maghabol? Hindi mo makukuha to hanggat humihinga ako, Attorney Harry Wilson. Bella, anito sa kanya kaya napalaki ang mga mata niya. Agad siyang tumaytwala si Bellang nagawa nang kunin ni Darius ang kamay niya. Hinila siya nito papalabas ng kainan at halos kalad ka rin siya. Galit na naman ito kaya hindi siya umimik. Baka siya ang sapakin nito dahil sa inis nito kay Harry. Ang kapal naman kasi ng lalaki yun na nagtaksil na nga, may gana pang magpilit na makipagbalikan. At sinabi pa na naroon lahat ng pera niya. Ano pang mukha ang iharap niya kay Darius? Wala na. At dito na po nagtatapos ang 17 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.